tsaka ang ating mga kasama po sa Zoom. Maraming salamat sa pagdalo po sa ating taon-taunang pagkikita tungkol sa lung cancer, no? Ito po ay ginanap na natin 2 taon, 3 taon na ho, no? At ngayon taon po ulit, hindi po tayo nagsasawa at maraming salamat po sa suporta ninyong lahat. So, bago po tayo magsimula, ako po pala si Dr. Faye Bautista ng Lung Center of the Philippines at ng Council ng Lung Malignancy ng Philippine College of Chest Physicians. Ang magmo-moderate po nitong session na to, ibabahagi ko lang ho saglit ang mga naging programa po ng council nitong nakaraang buwan. Kasi nga po, ngayong November or Nobyembre, ang World Lung Cancer Awareness Month. So ito po ay nationwide na selebrasyon tungkol po sa lung cancer in support of our patients, ang ating mga pasyente. So ang unang-una po at isa po sa mga naging aktibo po ang ating mga miyembro, ang Denim Fridays. Ito po ay ang pagsusuot ng maong. No, ang denim po every Friday kada Biyernes para po ipakita ang suporta sa early lung cancer detection. So, ang color daw po ng indigo na present sa ating mga maong ay ginamit po noon para makapag-detect, makakita ng mga nodule. So, to symbolize po our support for early lung cancer detection, ito po ay ginamit po namin kulay at inanyayahan po natin ang ating mga member at inaanyayahan pa rin kasi bukas po ang huling Biyernes ng Nobyembre, para po uh, sumali at dumalo po, no, dito sa Denim Fridays natin na programa. So ito po yung ilang mga litrato lang ng ating iba't ibang chapters po, no, na nagpadala po ng support and pictures ng kanilang Denim Fridays activity. Magkaroon po din tayo ng Mandala Workshop. Ito po ay ginawa po natin sa Lung Center. At ito po ay para po sa ating mga pasyente at mga nag-aalaga po sa ating mga pasyente, lalo-lalo na ang mga lung cancer patients. So, ito po ay isang 2 oras na session para po mag-internalize, mag-introspect, tulungan po na makabawi in another way ang ating mga patients and caregivers. Magkaroon din po tayo ng pagpapamahagi ng patient information guide, no? Ulit, ito po ay written in English and Filipino para madali pong malaman po ng ating mga kababayan kung kailan ho ba dapat magkonsulta. Anong mga sintomas ang dapat po nating bantayan at saka po mga risk factors. So, without further ado po, ako po ay masayang-masaya na wini-welcome kayo ngayon sa ating Forum for the Lay, Bantay Bagaw 101, Maagap na Pagtuklas para sa Maagang Lunas. Ngayon po, bago po tayo magsimula, tayo po ay nagagalak at we are truly honored na nandito po kasama natin para magbigay ng paunang bate, opening remarks, ang si Dr. Clarito U. Cairo Jr. po ng Department of Health. So, parte ho siya ng programa ng Disease Prevention and Healthy Pilipinas. So, maraming salamat po, sir. At Yes, magandang thank you, Dr. Faye. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. At sa ngalan po ng Department of Health, binabati po namin ng congratulations and salamat po sa Philippine College of Chest Physicians, Council on Lung Malignancy para po sa pag-organisa nitong lay forum na pinamagatang Bantay Baga 101 at may temang maagap na pagtuklas para sa maagang lunas. Yan. Kagaya sinabi ni Dr. Faye, ngayong pong November ay Lung Cancer Awareness Month. Dahil po ito sa ating cancer law, sa ating batas na Republic Act number 11215 or National Integrated Cancer Control Act na napirmahan po noong February
2019. Kaya taon-taon po dapat po nating gawin itong pagpapalaganap ng wastong kaalaman at kamalayan tungkol po sa sakit na lung cancer or cancer sa baga. Alam niyo po ba kung bakit taon-taon na lang laging number 1 ang lung cancer sa nakamamatay na cancer sa mga Filipino? Dahil po ito sa late na didetect. Kumbaga, yung mga Pilipino na may sakit na lung cancer, late na po nila nalalaman na may sakit po pala sila na may cancer po sila sa baga. So, sabi nga po natin, pag maaga po na ma-detect na yung cancer sa baga, maaga po siyang malulunasan. So, pag maaga pong nalunasan, pwede pong mapaganda yung tinatawag pong outcomes, yung resulta ng paggagamot. So pag maganda po yung outcomes, humahaba po yung buhay ng ating pasyente. Dati po, ang sakit na lung cancer ay death sentence. Pero sa ngayon po, dahil sa dami na ng gamot at madami na po tayong mga espesyalista, nagiging chronic illness na lang po siya. Kaya ho, ang Department of Health ay patuloy na nakikipag-partner po sa ating mga espesyalista, lalo na po sa Philippine College of Chest Physicians at iba pong stakeholders. Kasi itong sakit na lung cancer ay talagang public health concern po siya. Madami pong pondo ang nasasayang dahil po sa paggagamot ng sakit na to. Sabi nga, prevention ay much cheaper than cure. Kaya po ito, sinusuportahan po natin itong prevention, lalo na po yung early detection, nang sa ganun ay hindi na po maging magastos yung paggagamot sa ating mga pasyente at humaba pa ang buhay ng ating mga pasyenteng may sakit na lung cancer. And mamaya po, i-educate po kayo ni Dr. Norberto Francisco tungkol po sa sakit na lung cancer. And ang Department of Health ay may mga programa upang tulungan po ang ating mga pasyente. Kasi hindi po nagtatapos sa early detection. Pag na-detect po na may lung cancer ang ating pasyente, madami pa pong paggagawang mga diagnostic tests and procedures na papagawa po sa ospital. For example, sa Lung Center of the Philippines. So, dun po kakailanganin din po ng panggastos ng ating mga pasyente. Bukod po sa PhilHealth, pwede po kayong lumapit sa Cancer Assistance Fund. Nandyan din po ang ating Malasakit Fund. Yan po yung aagapay sa inyong mga gastusin sa diagnostics. At pagkatapos ng diagnostics, susunod na po ang treatment or therapeutics. So madami din pong mga espesyalistang kakailanganin nyo. Madami pong ipagagawa sa inyo upang kayo po ay gumaling. Andyan din po yung Cancer Assistance Fund at ganoon din po yung Cancer and Supportive Palliative Medicines Access Program ng Department of Health. Para po sa karagdagang kaalaman tungkol po sa dalawang programa ng DOH, sa Cancer Assistance Fund at Cancer and Supportive Palliative Medicines Access Program, tumawag lamang po sa linyang ito. Number 8651-7800. Again, 8651-7800, local 1732. Local 1732. Yun lamang po at maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa lay forum na to. Magandang hapon pong muli. Maraming salamat po, Dr. Cairo. Ulitin po natin, hindi lang PhilHealth, hindi lang Malasakit Fund ang pwede po nating hinga ng tulong. So, para ho sa ating mga kababayan na ngayon pa lang po na nakikinig sa atin, sinabi po ni Dr. Cairo na comprehensive po actually ang ating programa para sa cancer. At gusto po natin na pagtingin ang ating paglaban sa cancer at magkaroon ng better cancer survival, no? Especially until 2025. So, yun po yung goal ng Department of Health at nakikiisa po ang Philippine College of Chest Physicians sa advokasiyang iyon. Ngayon po,
ipapakilala na po natin ang ating speaker for today. Siya po ang aming isa po sa aming boss sa lung cancer awareness na program po ng Lung Center of the Philippines, at kasama po din natin siya sa Council ng Lung Malignancy ng Philippine College of Chest Physicians, si Dr. Norberto A. Francisco. Sir, good afternoon po. Good afternoon, Dr. Faye. Naririnig mo ba ako ng malinaw? Yes, sir. Nakikita mo ba ako ng malinaw? Yes, sir. Opo. Okay, salamat sa iyong introduction at magandang hapon sa lahat ng ating mga tagapakinig. Dr. Cairo, maraming salamat po sa inyong introduction at ako po ay nagagalak at nagpapasalamat din po in advance sa lahat ng assistance na nagawa ng ninyo at ng Department of Health sa cancer assistance natin. Totoo po lahat yung sinabi ninyo. At kami po ay nagagalak ipaalam sa inyo that just last week, nag-participate po tayo dun sa Asia Pacific Best Experience Sharing on Early Lung Cancer Detection. And ako po ay natutuwa at itong ating programa ay medyo mas advanced pa tayo sa ibang bansa dito sa Southeast Asia na mas maraming resources at pera sa atin. Kasi yung iba, marami nga silang pera and then nasa pipeline ng kanilang batas. Pero ang mga targets nila is to start something like 2025 pa po. So they don't have any specific program in place. And in the Philippines, Lung Center lang po ang merong talagang ganitong established program. Makikita po natin yung ginagamit nating tool to detect cancer early is not that restrictive. In fact, it's available in many hospitals. Kasi regular CT scan machine lang naman ang ginagamit dito. Inaayos lang yung specific settings, yung technical setup nito para maging low dose. Kaya lang, pagka nagawa na nila yung procedure, hindi na nila alam kung paano gagawin sa pasyente, kung anong gagawin dun sa program. And later on, we will find out kung paano ginagawa ng Lung Center para structured at maayos lahat ng programa ng mga nangangailangan dito sa early detection. So kung ako po ay makapag-umpisa, ready na po ako na mag-share ng slides para ipahiwatig sa ating mga tagapakinig kung ano ang pwede natin i-offer. Faye? Yes, sir. Tapa. Share screen ako, di ba? Yes, sir. Apa. Share screen po tayo, sir. Okay. May nakikita na po ba kayo? Yes, sir. Meron na po. Alright. May naririnig din kayo? Yes, sir. Okay. Meron pa. Dito po nag-uumpisa ang kwento. Nabanggit ni Dr. Cairo ang main culprit excuse me, kung bakit ganito ang lung cancer. Ano po? Hindi lang yon late na didetect. Pero ang lung cancer ang isa sa pinaka-common. In fact, worldwide, humahabol ng lung cancer sa breast sa mga babae. No? Pero sa mga lalaki, talagang number 1 palagi yan. And mababago pa yung figures natin. Kasi dati, ang lung cancer, majority niyan related to smoking cigarette. Eh nung araw, di ba, puro mga lalaki naninigarilyo. Sabi ng mga babae, no, kayo lang ba? Kami rin. So, kung anong kaya nyo gawin, kami rin, kaya namin gawin din. Isa yan sa paninigarilyo. So, nung dumami rin yung mga babae naninigarilyo, dumami rin yung lung cancer cases sa mga babae. But recently, we have found out that even non-smokers can get lung cancer. At dumadami ang kaso natin na non-smokers na nagkaka-lung cancer. O di ba nakakatakot, nakaka-alarma. And in 2020, almost 20,000 new cases of lung cancer were seen. And we also had almost 20,000 deaths from lung cancer.
Kaya binibigyan natin ng importansya to kasi hindi biro ito at alam natin na meron tayong magagawa. So, ang lung cancer ay nahahati sa iba-ibang stages. Tinatawag natin staging according to severity of disease. At ito po ay nababase sa tatlong bagay. Yung tumor itself or yung bukol, basically yung sukat, yung laki ng bukol, no? Yung size niya. At pangalawa, involvement of lymph nodes, kulane. At pangatlo, distant metastasis. Ibig sabihin, kung kumalat na sa ibang parte ng katawan na malayo sa lungs. So unahin natin yung tumor. Habang lumalaki yung tumor, syempre, tumataas yung grading niya. And then yung mga kulane, lymph nodes, kasi sa circulation natin, pati lymphatic system, may tinatawag na drainage system. So kung meron tayong halimbawang isang bukol sa baga, merong drainage yan. At pwedeng sumama yung cancer cells dun sa drainage na yon para kumalat sa mga kulane. Ito yung nag-filter, no? So we have regional lymph nodes within the lungs and then we have distant lymph nodes. So pag regional lymph nodes ang involved, we have regional metastasis. And then pag distant naman ang involved, part na yan ng distant metastasis. And aside from the lymph nodes, pwede rin magkaroon ng mga kalat, hindi lang sa mga kulane, kundi sa iba-ibang parte din ng katawan, kamukha ng utak, brain, buto, liver, kidneys, mga ganung bagay. So makikita natin dito sa table na ito, ang pinakamaagang stage na nahuhuli ang cancer ay tinatawag nating stage 1. And then, lumalala yan hanggang maging stage 2, stage 3, pinakamalala, stage 4. Within a certain stage, may mga subgroups. Kaya may nakikita kayo dito, stage 1A, 1B, 2A, 2B, 3C, 3B, 3ABC, at yan ay base din sa mga detailed requirements ng pag-staging. Pero ang pinaka-importante dito, gusto naming ipahiwatig sa ating buong madla is pagka ang cancer nahuli natin at an early stage, like for example, stage 1, yung survival mataas. Ibig sabihin, mas madami ang buhay. Halimbawa nito, 2-year survival, ibig sabihin nito, after 2 years, 97% ng may stage 1 cancer, 1A1, ano, ang buhay pa. So 3% lang ang namatay. At ang 5-year survival, ibig sabihin, after 5 years, 90% pa sa kanila ang buhay. 10% pa lang ang namamatay. Tignan natin ang worst case scenario, yung pinakamalalang stage, yung stage 4B. After 2 years, 10% lang ang buhay compared to 97% pag nahuli natin ito at stage 1. For the same reason, pag 5-year survival na, sa stage 4B, halos wala na. Wala nang buhay. Lahat sila namatay na after 5 years. Pero kung nahuli natin sila at an early stage, 90% ang buhay. 10% pa lang ang namamatay. So makikita natin dito yung importance of catching them at an early stage where the disease is still localized. Kasi dito ang staging na pwede tayong mag-offer ng treatment na makakapagdulot ng cure. Pag sinabi natin cure, natanggal, parang walang nangyari. Kasi pag distant na, hindi na tayo makaka-offer ng cure dito. Kung hindi improvement of quality of life na lang. Babawasan natin yung paghihirap dun sa kanilang nalalabing araw. Pero yung mga araw nila, ganun pa rin, nalalabi pa rin. So, ang ating datos sa ating local data sa lung center, we did a comprehensive registry of lung cancer cases dito po sa lung center. Kasi ang ating national data, kahit anong sikap ang gawin natin, medyo underestimated tayo kasi may kinalaman din yan sa culture ng mga Pinoy eh. Di ba karamihan sa mga Pinoy, pag walang nararamdaman, hindi magpapagamot yan. Pag may nararamdaman at konti lang, kayang tiisin, ay tiisin ko na lang muna, hindi muna ako pupunta sa doktor. Pagka hindi na nila kaya, at saka lang magpapakita. So, ang data natin na nire-register, kahit sabihin natin ay mag-register kayo, reportable yan, hindi talaga lahat ng mga kaso nare-report.
So, kahit underestimated ito, at least yung data na nasa medical records ng lung center starting from 2000, the year 2000, up to the present time, consistent. At nakikita natin, ang data natin, consistent din sa worldwide data, na ang detection rate at stage 1 is very, very poor. Naglalaro lang tayo between 7.5% to 30%. At ang detection rate, karamihan ng nakukuha natin, which is about 60% of lung cancer cases, ay nasa late stage na, yung stage 4. So nakikita natin na pagka late stage na, ang survival rate natin napakaliit na compared to stage 1. Ang gusto sana natin, mabaliktad ang mundo, mabaliktad ang storya nito. Mahuli natin sila at an early stage, stage 1, so that we can offer them cure at tumaas ang survival rate natin. Now, dito natin makikita ang importance ng screening for lung cancer. Kasi we are a population of more than 100 million people. Excuse me po. Pero hindi naman po lahat tayo high risk for lung cancer. So dapat natin mahuli kung sino-sino ito. Dahil meron tayong magagawa para ma-screen ang mga high risk. At bakit natin gusto ito? Kasi nakita natin dun sa previous explanation, ang highest mortality or yung nakamamatay ay among all cancer cases in the world, ang number 1 na may pinakamaraming nakakamatay ay yung lung cancer. At ang prognosis or yung magsasabi kung mabubuhay sila ng matagal or hindi is strictly stage associated. Meaning to say, palala ng palala ang staging nila, paliit ng paliit ang chances nila for survival. At makaka-offer lang tayo ng treatment that is curative pagka maaga natin nahuli yan, nasa bandang stage 1. Unfortunately, karamihan ng nakukuha natin nasa late stage na. So, sino-sino ang gusto natin i-target para mabantayan natin bago mag-develop ang lung cancer nila into a late stage? So, ito ngayon yung ating high-risk individual who should be screened for lung cancer. Para maging madali, dalawa lang po ang kailangan nating tandaan sa ngayon. Number 1 is yung kanilang exposure to environmental tobacco smoke. At number 2, yung lahi nila. So understandably, smoking is the number 1 risk factor for getting lung cancer. Meron po tayong mga set criteria dyan or qualifications na ipapaliwanag ko in the next few slides. Pero yan po ang isang grupo, yung mga may exposure sa tobacco smoke. Ang pangalawa po, kung nasa lahi nila, nasa genes nila. Ibig sabihin, yung kanilang body composition, sadyang meron silang predisposition to lung cancer. So, paano naman natin malalaman kung sino-sino itong mga ito? Doon sa mga naninigarilyo, ito yung mga taong nasa age 50 to 80, between 50 to 80. So, ito yung worldwide group recommendation kasi ito yung group bracket kung saan most likely pwedeng mag-umpisang lumitaw ang lung cancer. Lalong-lalo na kung ang dulot nito ay paninigarilyo. Kasi during the early years, iniipon pa lang nila yung kanilang exposure sa cigarette smoke kung tuloy-tuloy silang paninigarilyo. Pagdating ng 50 anyos at paedad, nako, dyan na maninigil ang epekto ng paninigarilyo. Ngayon, pag nag-uumpisa pa lang itong mga lung cancer, wala pang nararamdaman itong mga to. At wala pa rin nakikita kahit magpa-x-ray tayo. Kaya nakakalusot ito kaya mahirap i-detect. So ito yung hinahabol natin. Yung mga between age 50 and 80 years old na merong strong smoking history at patuloy pa silang naninigarilyo at kung sila ay tumigil man, wala pang 15 years ago nung sila ay tumigil. Sasabihin ng mga tao, Dok, ang tagal naman, bakit 15 years? Talagang ganun ang ating nadidiscovery Yung risk ng isang tao from getting lung cancer is 20 times more. Mantakin nyo yan, ang laki ng risk na yan.
So kung isang tao ay naninigarilyo, yung risk niya from getting lung cancer because of cigarette smoking is 20 times more than a non-smoker. Ngayon, halimbawa, tinigil niya yung paninigarilyo. Dok, tumigil na ako last year. Dok, tumigil na ako 5 years ago na, 10 years ago na. Magkaka-lung cancer pa ba ako sa aking pagkakasigarilyo? Pwede pa. Kasi nakita natin na ang risk ng lung cancer from smoking tumatagal anywhere from 11 to 13 hanggang 15 years after they stop smoking. Kaya ang tinatarget natin yung mga tumigil manigarilyo pero wala pang 15 years. Kung naka 15 years and longer na silang tumigil maninigarilyo, medyo pwede na silang makahinga-hinga ng maluwag dahil ang risk nila from getting lung cancer from their smoking history will already approximate that of a non-smoker. Ngayon, pag sinabi natin smoking, sino-sino ba? Dok, nanigarilyo ako, tikim-tikim lang Dok, sumabay lang ako sa mga kaibigan ko, 5 years at risk ba ako niyan? Ang malaking risk ay pagka meron silang tinatawag na 20-pack years smoking history. So how do we compute 20-pack years? Yan ang pinaka-simpleng example dito is kung nanigarilyo sila ng 1 pack a day for 20 years. Yan ang 20-pack years. So kung halimbawa, Dok, malakas ako 2 packs a day ako So kung 2 packs a day sila, about 10 years pa lang, naka 20-pack years na sila. Dok, yung isang kaha ko, 2 days ko nauubos, mahina-hina ako. Pagka ganyan, 40 years aabutin ang kanilang smoking history for them to reach 20-pack years. So it will have to be a fairly strong smoking history. Pero magugulat kayo may mga pasyente kami nakaka 3 packs a day para silang pugon. So yan, the more exposure, the higher the risk. Ngayon, doon naman sa lahi, bakit natin tina-target yung mga may family history? Kasi nakita natin na yung mga taong may first degree relative na may lung cancer. So ano ba yung first degree relative? So gawa tayo ng halimbawa para cross. Imagine niyo yung cross, pataas yun yung magulang ninyo. Either nanay or tatay nyo, or pababa, kahit sinong anak. And then, yung crosswise, kahit sinong kapatid na lalaki or kapatid na babae. So, halimbawa, meron kayong kamag-anak, either nanay or tatay nyo, kahit sino sa anak ninyo, o kahit sino sa kapatid ninyo, na mga hindi naninigarilyo, pero nagka-lung cancer pa rin. Ibig sabihin, wala na nga silang exposure sa tobacco. Nagka-lung cancer pa rin, So pag meron kayong first degree relative na ganyan, kayo ay merong 1.5-fold increase of getting lung cancer. So that's also 50% more risk of getting lung cancer. Ngayon, yung mga merong first degree relatives, na hindi naninigarilyo pero nagka-lung cancer pa rin, they also have 44% chance of getting young onset cancers. Nakakatakot itong young onset cancers Ibig sabihin, bata pa lang sila, nagka-cancer na rin sila. Pagka ang isang tao ay bata pa lang nagka-cancer na, asahan ninyo very aggressive yung cancer cells na yan. Pag tinignan natin sa microscope, naka-invade na yan ng blood vessel, ng lymphatics, kumalat na yan sa mga katabing structures. Nakakatakot pagka ganyan kasi pagka yung mga cancer cells pumasok na sa blood vessels or sa airways, nagsisirculate na yan sa katawan Madali nang kumalat yan sa ibang parte. At pagka na-discover yan, distant metastasis na yan, stage 4 kaagad yan. And we cannot offer cure anymore in those cases. So, ang isa pang nakita natin sa family history, yung mga anak ng mga never smokers na nagka-lung cancer, meron silang 2 times the risk of developing cancer. So that's a 100% increase in getting lung cancer. So nakakatakot dahil kahit hindi naninigarilyo, iwas na nga, meron pa rin chance na magka-lung cancer, yung mga may first degree relative. So hahabulin din natin yan para ma-screen natin. So to simplify, we have this one-page flyer. Nandito yung first group of high risk because of their tobacco smoking history.
aged between 50 and 79 years old, and then either currently smoking or have quit within 15 years or less. At saka ang smoking history, naka 20 pack years sila. Yan, target natin yan. Pasado yan sa ating criteria for high risk. And the other one is a family history. Kung meron silang first degree relative who is a non-smoker and yet nagka-cancer. Pagka ganyan po, lapitan ninyo kami at mag-enroll kayo sa ating early lung cancer detection program. So, meron tayong QR code dito na pwede nilang sagutin para malaman nila kung eligible sila or hindi. As an alternative, meron po tayong, let me just skip, no? Meron po tayong website, yung official website ng Lung Center, lcp.gov.ph. Pagbukas niyo yan, meron kayong makikitang dashboard. Parang dashboard ng sasakyan, ano? Nandun lahat yung instrumentation sa panel. Makikita nyo kagad dyan, merong isang section on screening for early lung cancer detection and treatment. So dito po, nilagay namin lahat yung mga important facts of lung cancer. Maliliit lang naman po ang mga mensahe dito, pero yung pinaka-importante para malaman ninyo kung ano ang lung cancer facts natin, kung ano ang importance of detecting lung cancer early, at kung sino-sino yung dapat nating habulin, at kung ano-ano ang pwede naming gawin para ma-monitor ang kanilang sitwasyon, at ang mga basis for saying if someone is a candidate or not. Now, pagka nakuha namin yung preliminary data, pinoprocess po namin yan. So let me just go back. This is just for purposes of showing kung anong ginagawa namin. But this is for the healthcare professionals. Sa amin na po ito. Trabaho po namin ito. Na ito pong questionnaire na ito yung pasasagot namin sa inyo. Pag nakuha namin yung sagot ninyo, itra-transform namin ito into a form that is more how shall I call it? Yung mas madali naming maproseso, ma-handle din data. So meron kaming tinatawag na inclusion criteria. Ito yung magsasabi kung qualified kayo sa programa or hindi. So kung qualified kayo or hindi, or sa program, then we go to the next step. We evaluate kung may mga special or specific situations na hindi kayo applicable dun sa program. Kasi halimbawa, ang tanong dito, kayo ba ay willing mag-undergo ng regular screening? Kasi kung ayaw ninyo, hindi po namin kayo mapipilit. Kailangan meron kaming consent ninyo. Now, bakit kailangan regular screening? Kasi ito ho, hindi lang minsanan. Pagka nalaman namin na high risk kayo, we will do this at regular intervals. So halimbawa, meron kaming screening tool para malaman. And then for this year, ay pasado kayo. Wala pa kaming nakikitang warning sign sa inyo. Pero next year, kailangan natin ulitin ito. And then the year after that, kung okay kayo, uulitin din namin ito. At babanggitin ko na ngayon, ang ginagawa namin dito is a low-dose CT scan. And later on, I will explain what low-dose CT scan is. Pero itong CT scan na ito, may halaga ito ho, mga 10 to 12 times the cost of a regular X-ray. But kung qualified kayo sa program, we will offer this for free, not only once, but paulit-ulit hanggat kailangan. So kailangan willing kayo ng regular screening. Hindi pwedeng minsanan lang and then kakalimutan nyo na. Ay, okay ako, Doc. Ayoko na. Malay ninyo kung after 6 months, after 1 year, after 2 years, nag-umpisa na yung inyong warning sign for early lung cancer. Hindi nyo na malalaman. Sayang yung program. Okay. And then, tinitingnan namin, we have a screening X-ray. Kasi kailangan normal eh. Pagka early lung cancer at nag-uumpisa pa lang, usually normal yan. Yung mga lesions na maliliit, less than 1 cm, hindi po basta-basta lilitaw sa X-ray yan. So pagka ang X-ray, screening X-ray ninyo, meron nang nakikita doon which is suggestive of a lung tumor, then hindi na early screening ang gagawin natin. We will refer you to the program for the actual evaluation of a lung tumor. So,
Pagka na tignan ninyo yung QR code na pinakita ko kanina, mamaya pakikita natin uli, ano? May makikita kayo sa inyong download ng QR code na isang questionnaire na ganito. So ginawa namin simple ito, parang ang tanong dito answerable by yes or no ang karamihan, no? And then tuturuan pa namin kayo kung paano mag-compute ng smoking history ninyo. And then yung mga relatives, i-explain namin kung sino-sino ba ang tinuturing na first degree relative. Kasi at the end of this questionnaire, pag sagot-sagot nyo, malalaman na natin kung sino yung high risk or hindi. At kung kayo ay na-identify na high risk, saka namin kukunin ang inyong consent and personal information kasi papasok kayo sa database namin and we will contact you para ma-schedule natin yung further screening natin at mapasok natin kayo sa programa. Kung hindi naman kayo qualified, depende sa situation ninyo, kung kayo ay smoking pa rin o hindi lang kayo umabot sa 20 years, we will refer you to our smoking cessation program, yung aming hotline ng quit line para ma-counsel kayo sa inyong smoking cessation. Kung kailangan nyo ng mga interventions like nicotine patch, we will also provide that for free. So nakikita nyo, iniisip na namin lahat para libre na sa inyong lahat. Kailangan na lang yung inyong political will at yung inyong desire na pananatiling malusog ang inyong mga kalagayan. So let's move on. Pagka na-identify namin kayo as a high risk, then we follow a specific program, an algorithm. Ito yung sinasabi ko kanina kay Dr. Cairo, na lung center lang ang merong ganitong programa. Kasi very structured ito. Depende sa magiging resulta ng inyong low-dose CT scan or screening x-ray, alam na namin kung ano yung next step na gagawin. So for example, high risk kayo, dinabanggit ko, meron tayong screening x-ray. Kung meron tayong nakitang abnormality dito, then we do not proceed with our early lung cancer detection anymore. We go to the standard evaluation of a tumor and we do the appropriate management. Kung malinis ang x-ray normal, yan ang sinasubject natin sa low-dose CT scan. So ito yung pinapasok natin sa early lung cancer screening program. Kung halimbawa yung CT scan walang nakita, negative, ibig sabihin malinis, ay okay kayo. When we have a category called lung RADS, this is based on the mga radiologists, mga reporting and data system nila yan eh. Kaya lung RADS ang tawag nila dyan. Merong category 1, 2, 3, 4. So pagka-category 1, wala pang nakita dun sa low-dose CT. At ang recommendation is ulitin yan every 12 months hanggang high risk sila. So kung kailangan every year for the next 5, 10, or 15 years, halimbawa nag-umpisa sila at age 50 hanggang age 79, kung walang mangyari sa kanila, gagawin natin every year for free yung kanilang low-dose CT scan. Halimbawa may nakita pero mukhang benign, no? Kasi alam naman ng mga radiologists kung ano yung mga, or CT scanners, kung ano yung itsura ng bukol, kung mukhang cancer o hindi. So based on the description sa lung RADS, kung ang tingin nila ay benign or non-cancerous yung nakitang bukol, then they will be classified as lung RADS 2. Ibig sabihin may nakita, but most likely benign ito, no? 12 months pa rin ang follow-up. Kung halimbawa may nakitang benign pero at bukol sa CT scan pero hindi masyadong sigurado. Mukhang benign pero hindi ako sigurado, ha? Most likely, probably benign ito, then we categorize that as lung RADS 3. Pero hindi tayo masyadong sigurado talaga kung benign ito. Mukha lang benign, mas benign ako, kesa sa malignant. So, gagawin natin mas madalas. Imbis na 12 months, every 6 months ang kanilang low-dose CT. Pag inulit yan after 6 months at pareho pa rin, hindi lumalaki, or kung lumiit pa, then we reclassify them as lung RADS 2. Matatagal na uli ang screening nila, 12 months uli. Pero kung lumala yan, ay multidisciplinary team na yan. Sabihin, alerta tayo, malakas lumaki ito. Baka kailangan na natin i-biopsy agad ito. So kung halimbawa,
ang nakita natin sa low dose ay, uy, kaduda-duda ito. Baka malignant ito, ha? So, bantayan natin ito. Langraj 4A ang tawag dyan. This na every 6 months, 3 months pa lang, uulitin na natin. Kung kailangan, kung malaking-malaki yung bukol, sasabayan na natin ng ibang procedures like a PET CT scan. So again, like the previous category, kung stable at hindi naman lumaki, o kaya na-biopsy ito at na-prove na benign pala, then we downgrade their grade category. Pero kung nakitang delikado pala, then we subject them to multidisciplinary team approach. Kung very suspicious, then we proceed with the different other tests to prove kung talagang malignant ito o hindi. Fast track na lahat yan. So, this is in one page kung ano yung ginagawa natin. Ito yung wala ng mga ibang hospital. So meron silang low dose, but after this, hindi nila na alam. Kanya-kanyang desisyon na yung mga doktor doon. So, makikita nyo dito na meron lang mga annotations dito. Let's show this in a bigger view. Itong numbers na ito is just to direct the reader kung ano yung next step na pupuntahan niya. Pero yung mga letters dito, nandyan yung nakadetalye kung ano yung mga requirements or qualifications ng bawat category. So, ito ang CT scan na sinasabi ko. It's the same CT scan machine we use for our standard or regular CT scan. We just set the technical specifications para maging low dose siya. So pag sinabing low dose, ang radiation exposure is halos kapareho ng X-ray and 5 times less radiation than a normal CT scan. At saka mabilis lang ito. Pagka naka-drape na sila, naka-gown at nakahiga na sila dun sa kama at pumasok sila dyan sa bilog na machine na yan, in less than 1 minute, tapos ang procedure eh. Kaya kayang-kaya ito ng walk-in, hindi na kailangan ng preparation, yung sasabihin, oh, huwag kayong kakain, huwag kayong iinom for at least 6 hours, 8 hours. Wala yung mga ganyan. Tsaka yung, oh, magsuswero tayo kasi kailangan tayong mag-infuse or mag-inject ng dye. Wala rin yung mga yan. There's no preparation needed. So para lang silang nagpa-x-ray, but we get the comprehensive analysis of a CT scan. Yan ang advantage ng low-dose CT scan. Pag hindi natin ginawa ito sa high risk, we are about to miss about 90% of early lung cancer cases if we just do a regular standard X-ray. So, ito, para sa amin lang po ito, ano? Hindi nyo kailangan basahin itong magulong ito. But this is in one page, the program of the Langraj based on what we see on the CT scan. Trabaho po ito ng mga CT scanner, i-analyze at i-report yung findings sa CT scan. But this is just to show you na may structure talaga ang pagbasa ng low-dose CT scan for a high-risk cancer individual. Hindi ito basta-basta ginagawa pag regular CT scan ang binabasa, ang reporting system. So halimbawa sa ibang hospital, baka nakapagpa-low-dose CT scan pero hindi naman ginamit itong Langraj, hindi po lilitaw na ganito ang report ng CT scanner. So here, ang gusto lang nating malaman is kung ano ang magiging Langraj category ng pasyente based on the analysis of the CT scanner. Kasi yan ang gagamitin natin para malaman dun sa algorithm kung ano ang susundin nating pathway. So these are just the specific details of how to report that CT scan. So, mula nung inumpisahan namin, ito na, ang gusto kong ipakita sa inyo kung ano ang datos natin so far. So, nung broadcast namin ito, syempre maraming may gusto. Uy, mag-apply ako dyan or tignan ko, baka mamaya high risk ako. No? So, sa lahat ng mga individuals na nagka-interest dito sa programang ito, mula nung November 2021, nung aming formally ni-launch itong program. Bakit November 2021? Ako, kasagsagan po ng COVID yan. Nag-isip kami ng programa na hindi natin mapabayaan ang ibang sakit na hindi puro COVID lang. Ano? And November, like now, is a lung cancer awareness month. So every November, talagang nakafocus tayo sa lung cancer awareness. Ano? And we will see here, from November 21 up to the present time, meron na tayong almost 20,000 kaagad na nagka-interest dito.
and then they underwent the pre-screening, screening, and the secondary screening hanggang sa nalaman namin kung sino talaga yung qualified. So right now, out of almost 20,000, we have 162 cases na tinututukan namin with a low-dose CT scan. And gusto namin is as much as possible sa ating general population, umabot sila dito sa survey checklist man lang. Kasi dito natin mahuhuli kung sino yung high risk. Then kami na mag-process kung sino yung talagang eligible for screening. At dito makikita natin based on the year, syempre itong orange, no, konti pa lang, ito yung lahat ng ini-screen na namin. Syempre noong 2021, konti pa lang kasi dito pa lang namin inumpisa. But nakikita natin that the following year and the current year, padami na ng padami ang nag-avail ng screening tool natin. And hopefully, over the next few years, mas marami pa ang makinabang dun sa ating screening tool. So mamaya, pag pinakita ko uli yung QR code, picturean ninyo ha, at ipakita nyo sa inyong mga kaibigan, kamag-anak, lalo na kung alam ninyo na mukhang high risk sila based on their smoking history or their family history. So dito na pinapakita kung saan-saan galing yung mga referrals na nakuha namin. Survey ito sa outpatient clinic namin, referral from private physicians, yung QR code na pinakita natin, at yung ating smoking cessation clinic na ang Quitline. So ito naman, pinapakita dito kung ano-ano yung dahilan kung bakit sila high risk. At natutuwa ako na mas konti yung high risk because of their smoking history. Ibig sabihin, mukhang ang programa natin for smoking awareness or tobacco awareness, mukhang nag-pick up na, no? At may epekto na kasi mas konti na lang yung mga high risk because of smoking. So ito ngayon ang focus natin kasi akala natin puro smoking yan, pero makikita natin dito malaki-laki yung portion ng mga non-smokers pero nagka-lung cancer pa rin. So ito yung mga qualified based on their family history. Merong mga pasaway, very high risk na sila because of their family history, and yet naninigarilyo pa rin. Ito yung mga may both risk from family and smoking history. And then this will just show the average age ranges of yung mga patient or yung mga minomonitor natin. Of course, because of smoking history, they will fall between 50 and 79, and the average is 62 to 63 years old. Yung may family history, walang age limit yan kasi kahit bata sila, at risk na sila. Hindi na kailangan ipunin yung kanilang risk like a smoking history. And for those with both exposures ng family and smoking, ito yung average age ranges nila. And then this is the number of low-dose CT scans we have performed so far for free for qualified individuals into our early lung cancer detection program. And so far, majority of what we have found out, yung mga binabantayan natin, nasa early lung RADS category, 1 and 2. Ibig sabihin, ito yung either walang nakitang bukol or meron man, mukhang most likely benign. So maganda ito kasi matututukan natin ito. If ever may mag-develop dito, maaga natin talaga tiyak madedetect ito. Merong mga ilan na kita namin at a late stage na. So bakit ganun? Nung nalaman, late ka agad, early lung cancer detection ito. Kasi ito yung mga may complicated history. Hindi nila dinisclose na meron pala silang cancer within the past 5 years. Pagka ganun kasi hindi na early detection yan surveillance na yan. Ibig sabihin, na-detect na, may nagawang initial treatment, but we have to put them on a surveillance program to detect whether meron itong relapse or kung babalik, kung uulit or hindi. And then may mga kaso naman, hindi pala lang cancer. Sabi nila, meron silang kamag-anak na may cancer, pero yung isang nakita namin, thyroid, yung isa naman, prostate. So hindi pasok yun, hindi qualified. And of all these cases we have seen, 26 are stable. Yung 7 cases
gumanda yung category nila. Ibig sabihin, either pareho lang or lumiit. Merong 6 na mas binabantayan namin kasi nag-progress. Meron pang 112 kaming hinihintay. Ito yung mga nakaschedule pa in the next few weeks or months magpa-low dose CT scan, pero hindi pa dumadating yung kanilang schedule, kaya hindi pa nagagawa. Merong isang namatay kasi nung aming nilow-dose CT scan, na-discover namin meron din palang metastatic breast cancer na hindi rin alam nung tao, yung may katawan, meron pala siyang breast cancer na metastatic na. And then, eto, kahit anong gawin namin, merong hindi nagpapakita, tinawagan na namin ito, nag-text na kami, nag-email na kami, pero hindi pa rin nagre-report. Yung iba naman, sumagot, po, dadating ako, pupunta ako, pero wala pa rin. Sayang po, kung nakikinig nga itong 6 na ito, sayang, naghihintay yung programa para sa inyo. And then, of course, we have diagnosed, and then, unfortunately, in a later stage lang, at saka yung may mga ibang klase ng cancer na na-detect. So, kahit hindi sila nakapasok sa program, meron pa rin kaming na-detect na kailangan i-address nila at a different aspect naman. So, nakatulong pa rin kahit paano. So, yan ang ating gustong ipahiwatig sa ating general population. Pinapakita ko po uli itong QR code that will bring you to the Google questionnaire to determine whether you are high risk or not for getting lung cancer. Wala po kaming hihinging personal information nyo dito at this level. Pero kung na-identify namin kayo as high risk, that's the time we will ask for your consent and for your personal information so that we may contact you and proceed with the program. So yun po ang gusto kong malaman ninyo at ako po ay magpapaalam na sa aking pagle-lecture. Babalik na po tayo sa ating moderator. Okay? Sir, apo. Maraming salamat, sir, no, sa napaka-simple pero detailed, no? Napaka-detalyado po nung pag-discuss ni sir ng lung cancer program, specifically sa Lung Center of the Philippines. So, tayo naman po ay nag-guide ng mabilisan kung ano po yung mga dapat nating tignan, mga yung family history, yung smoking history po ng ating mga pasyente, at kung sa tingin po natin ay significant ito, maaari po natin agad silang i-refer or pa-screen po natin at syempre i-kumbinsihin po natin, no, na iwasan yung mga known risk factors tulad ng, of course, smoking. So, ito po actually ay kaakibat ng lung cancer prevention program, ang smoking cessation program. So, yun din po kaya naman meron pong mga provisions katulad nung patch po, no, na free makukuha ng ating mga pasyente. Nauna na ho, sir, si Dr. Cairo sa kasi ho, meron ho siyang another engagement. Pero thank you very much sa ating butihing Dr. Francisco. Thank you, sir. Alam po namin na napaka-busy ninyo. Napaka-significant din po ng role ni sir sa Lung Center at sa iba't ibang mga programa na siya po ang nagsispearhead. So, thank you very much and we appreciate your presence po ngayong hapon. I think kung meron po tayong mga katanungan, kasi wala po tayong questions dito sa Zoom, sir. Sa may Facebook po, wala ma'am. Wala rin po ata tayong questions sa Facebook. So kung meron lang po kayong mga katanungan, nandito lang po kami, no? Sa if you can reach out to us, wala pong problema. We can answer your questions. Or you can also message si Dr. Doktor, di ba po? Pwede naman pong i-message directly si Dr. Napaka-approachable po ni Sir. No? Hindi lang siya mahusay, approachable pa. So, maraming salamat po, Sir. And with that, we'd like to end the session. And we'd like also to invite everyone to participate on the last day of our Denim Fridays tomorrow. So we're expecting ang mga pasabog po ng inyong photos tomorrow.
Thank you very much and have a Salamat din sa pag-organize ninyo nito. Salamat sa Philippine College of Chest Physicians, lalong-lalo na ang Council on Malignancy. Thank you po. I-highlight ko lang din po pala, sir, nandito po sa ating presence si Dr. Albert Rafanan. No? Siya po ang head ng Advocacy Committee ng Philippine College of Chest Physicians. So, isa po ito sa mga advocacy na hinahawakan ni sir, ang lung cancer prevention. No? Well acknowledged, Dr. Rafanan. Kaibigan kong matalik yan. Napaka-busy niyan sa Cebu. Opo. Parehas po kayo, sir. Sige po. Salamat, sir. And thank you everyone for attending. Just send in your messages if you have any. Have a good day. Thank you.